I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. At ngayon ay natuloy ang ating devotion dahil may kuryente na. It's another Wednesday morning at salamat sa Panginoon na kasurvive tayo mula doon sa inaasahang bagyo. Yung anticipation ay mas matindi pa kaysa sa totoong pangyayari. Pero salamat pa rin sa Panginoon. It's always God's way na sa dami ng mga nanalangin ay hindi niya pinahintulutan na tayo dito ay
mapinsala ng malakas na bagyo. At sana sa atin wala yung magsasabi na salamat Sierra Madre, kundi salamat sa Panginoon sa kanyang kapangyarihan, sa pagmamahal niya sa atin. Yan. At of course, ngayon mag-aaral pa rin tayo ng salita ng Diyos dahil hindi pwedeng walang salita ng Diyos sa umaga. Kailangan po natin ito sa maghapon. At ngayon ay kasama natin ang mga college students. And of course, dito sa Facebook Live ay halos mga nanay at tatay ang mga nandito. At sa Google Meet naman, good morning po Sir Ariel. So, good morning sa ating lahat. Magandang umaga sa inyong lahat na imbag nga agsapa kanya tayo amin. And thank God na nairaos din natin itong na ito, and let's continue to pray para sa ating mga kasama, kababayan that are still having this challenge, struggles nila, especially dito sa nakaraang bagyo na ito. And yan nga, we pray that we could be able to, yung isang panalangin talaga natin na matindi is for our government officials, na kung saan they could be able na makita nila yung totoong pagserbisyo ba ng para hindi lang photo ops, mga ganon. Kita din na naman natin itong mga ito. And then malaman natin that billion pala ang pinulsa. Yes. No? Kaya well, dito din makikita, there are government officials that parang true also to their kanila. Mas maganda kung marami sila or lahat sila. Amen. Okay? So, ayan, sabi nga ni Ma'am Cherry is that hindi pwedeng wala tayong morning devotion, hindi pwedeng umaga is hindi tayo makapakinig agad-agad ng salita ng Diyos. Unang-una nga is that pasalamat tayo, that we are here listening to the Word of God. We thank God also that na-restore yung mga kuryente natin. Amen. At hindi gaanong napinsala ang mga natin, and kung meron man dito sa ating mga viewers or kasi church mismo natin is hindi siya naging but thank God ganun lang yung mga dito sa amin din, yung ganun ko lang nakita din yung tubo talagang hiwalay yung pero what's that compared to ayun, nabaha, nawasak yung mga bahay, mga ganon. Okay, tayo, we thank God that we're here listening to the Word of God this morning, and that's something that tayo dapat ay magpasalamat for His goodness. Amen. And mercy and grace sa atin. All right, so again, good morning sa inyo dyan sa studio, and of course kasama natin si Ma'am Geraldine dito sa Google Meet, and sa mga kasama natin dito sa Facebook Live. Ayan, so hindi ko na mabilang kung ilan yung mga nandito, but good morning of course sa ating mahal na pastor. Good morning sir, sa mga interns, and then sa mga kasama po natin dito na yan, si Ma'am Myra, Ma'am Tin, Sir Salvador Bore, Sir Digno. Ayan. Then Sir Sherto, good morning sir. Sir Gilbert, Ma'am Beth, Ma'am Vicky, si Ma'am Agapita. Good morning po sa inyo dyan. And Ma'am Rolyn. Ayan. The rest ng mga kasama po natin. I hope and pray that all is well ngayong umaga na ito. And ayan, hindi tayo wag nating pabayaan that with this opportunity is tayo ay makapag-share and makapakinig ng salita ng Diyos. All right, so
again, no, ang pinag-uusapan pa rin natin is all about planning and soul winning and discipleship. All right. And so yung last natin nung if you can recall nung Wednesday is ang topic ko is all about yung counted the cost. Okay? And saan natin nakuha ulit 'yon? Dito tayo sa Luke. Okay? So before that, tayo muna isang daling manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Let us pray. Dakilan namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again for waking us up, and thank you so much, O Lord, for this opportunity na kami po ay makapag-share, makapag-kinig ng salita ng Diyos. Give us wisdom and humility, O Lord, and we are grateful again that despite of this weather, Almighty Father, is that meron po kaming opportunity again na makinig po ng inyong salita. Something that hindi po namin pwedeng i-miss, Almighty Father, if we are to grow in our spiritual life and to be able, O Lord, na maging strong sa mga challenges and struggles po ng buhay namin. Again, we thank you so much for always being with us, for guidance, and for your blessings, O Lord. Forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. So again, is doon sa Luke chapter, basahin ko lang po ulit, 14 verse 28, no? So doon pa tayo siguro mga 2 meetings pa ako dito. So before I conclude in this verse, sabi niya, for which of you intending to build a tower sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it. Okay, so if you look at that again, is it's in a interrogative, no? Meaning to say that it is in a question. All right, something that God would like us to see and to reflect on. Okay, sometimes the best statement, okay, are placed in a question form, no? Something that you know, if we are to emphasize, okay, something, is that it is in the form of a question, but parang in its formality, parang hindi mo ba dapat tanungin muna ang sarili mo, di ba? Before you're going to do this and before you're going to do that, di ba? And so something that ine-emphasize actually. So, last meeting is ang pinag-usapan natin is all about yung counted. Okay, the cost. Ang sabi natin dito, this is the price of our commitment. The phrase counted the cost means to weigh what is required to finish the task. So, ngayon naman is that ang phrase na pag-uusapan natin is all about whether he has sufficient, okay, to finish it. Now, before that, is that last meeting also, sabi natin is that counting the cost would prepare us to persevere when challenges come. Okay? So, planning is not a waste of time. So, yun dapat ang nasa isip din natin, that in sitting, okay, and then counted the cost, how much is required, di ba? So that hindi tayo sasabak, build on something that we know, that we don't even know kung ano yung cost niya, kung magkano or ilan ang kailangan natin in order for us to build something. Okay? And then building does not only mean yung building a building, di ba? Or a tower, sabi nga niya dyan. Or that going to war, di ba? Yun nga, kung totoo yung balita na titignan ninyo kung sabi ng ating Chief of Staff ng Armed Forces is that if makikipag-gera daw tayo, pwede naman. Sabi niya, pwede naman, kanya lang hanggang 30 days. Okay? Hanggang 30 days lang tayo. So, kaya kung ang daming mga criticisms on that, because tingnan niyo yung war in Ukraine. Pang 3 years na.
war in Israel and Gaza, magiging 2 years na or more than 2 years na, di ba? And so, pag 30 days tayo, ay anong gagawin natin dun, di ba? So anyway, my point is that makikita ninyo that they have estimate, they have counted some cost because if 30 days lang tayo mag-last, so, di ba, maybe parang 30 days before we are defeated, di ba? Di natin alam, okay, if we only last for 30 days. And so, ayan. Now dito tayo sa that is why many companies, both government tsaka private, talagang nilalaan nila ang oras nila. They even take months in order to build a 3-year or 4-year planning or plan, strategic plan, operational plan, diba? So it will take them around that much to sit down, okay, and then think, and then be able to anong tawag dito, to plan for the next 5 years, because planning is an investment. Okay, it's not a waste of time to sit, count the cost, and then topic natin ngayon, whether he have sufficient to finish it. Okay? So the goal of planning is that for us to be able to finish and accomplish that goal. Okay? So hindi po tayo nagplano in order just to have that what you call this document, no? So in terms of anong tawag dito, in terms of private public companies, hinahanap yun during quality assurance, no? So pag may quality assurance, mga ganon, is that nag-apply ka ng ganito ganon, tapos sasabihin niya na nasaan na yung plano ninyo for strategic plan ninyo for the next 5 years. Ito po. Ganon. Then sasabihin nila, okay, 3 years na ngayon. 'Di ba? So ano na yung narating ninyo for these 5 years? So ipapakita muna naman 'yon kasi the goal of planning is the goal of planning is to achieve that particular goal of a company and tayo of a person, 'di ba? That is why in a particular day, it's best na babalikan natin kung ano yung plano natin. Nagawa ko to, 'di ba? So sabi niya dito is that whether he have sufficient to finish it. So, the goal natin, diba, is completion. The goal is implementation. The goal is to achieve kung ano yung nilagay natin sa plan. And in our spiritual life, diba? So, why do we need to know? So that we can be able we can be sure to complete it. Bakit kailangan nating malaman na sufficient? Okay, ang meron tayo. Because that will also ensure the completion ng ating plan. Okay? And achievement of our goal. And so God doesn't want us, all of us, okay, ito yung plano ng Panginoon sa atin. He does not want us to start and then stop. Okay? He wants us to finish faithfully. And so sabi niya sa Revelation, okay? Alam natin lahat to. Revelation 2 verse 10. Sabi niya, be thou faithful unto death. Okay? So hanggang kailan ang faithfulness natin? Okay, death, 'di ba? So gaya din ng ating Panginoong Jesucristo, 'di ba? Na hindi tayo iniwan. He did not forsake us. Okay? That he died until that he was faithful unto death. And sabi niya, and I will give thee a crown of life. Diba? So yun ang plan. Diba? Or yung goal. Okay, sorry, yung goal is to be faithful unto death. And that is his plan sa
sa atin. He does not want us na magsisimula on salvation, baptism. Napakaganda yung the rest of ng ilang preachings sa church, no? On the first step, second step, third step, and then fourth step hanggang maturity, di ba? Napakagandang isip-isipin, okay, din natin itong preaching na ito. Kasi many of us begin with enthusiasm, okay, but lack the endurance because they did not plan wisely. Diba? And so if we speak of ito, napakaganda ito. Puntahan natin dito sandali. 2 Timothy. Ito tayo sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4. Okay. 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. Diba? Nung sabi niya dito. 6 to 8. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course, and I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Wow. Okay? Napakaganda, no? And so, ano bang ibig sabihin nitong good fight? Di ba? We always, kuminsan, palagi nating naririnig ito. Put up a good fight. Di ba? And so, I'll give a good fight. Sometimes ginagawa ito sinasabi to ng, those who are, anong tawag natin dito, parang underdog, no? Na at least man lang ibinigay mo yung best mo. Di ba? That is putting up a good fight. Okay? Hindi yung agad-agad na sumurrender. Di ba? Na hindi pa nagagawa, sinabi na natin, mahirap. Di ba? But putting up a good fight is giving out your best. Okay? Before nasasabihin mo na hindi mo kaya, before na hindi sasabihin mo na, 'di ba? Hindi pwede. That it is not possible. So, yun ang good fight, no? Giving your best. And so even in our spiritual life, no? Daming mga temptations. And so, hindi ka kaagad-agad sumurrender. If you speak of endurance, ang sabi niya dito is that the ability to continue or last. And then, so, same book tayo, 2 Timothy, atras lang tayo ng konti, chapter 2. Chapter 2, verse 1 to 4. Nang sabi niya dito, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Verse 3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. And then number 4, maganda to. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Okay, so explain ko lang ng konti, no? Yan. And so, bakit karamihan sa atin, we don't last, we don't have that endurance? Kasi pag tignan nyo dito sa verse 4, because many of us entangleth ourselves, okay, with affairs of this life, with worldly life. Imagine that when na-saved na tayo, and then baptized na tayo, and then we're starting to grow, no, as a Christian. And yet, meron pa rin yung ini-entangle natin. Ano ibig sabihin ng entangle? Ini-involve natin. Okay, ang sarili natin. Yun
yun yung nagtatanggal sa atin ng endurance natin. Okay, that instead of naka-focus na tayo, di ba? We are like entangled is that caught in a net. Di ba? That's why twisted tayo. Because meron pa rin tayong iniisip. Okay? Ito na yun. It's not even part of our plan. Okay? It's not even part of our plan. Ang plano natin is that lumago tayo. Di ba? And so, makikita din natin sa plano natin, I'll attend church, di ba? I'll do soul winning, and then disciple, and then Bible study, and then listen to devotion, and then take down notes kung may nagsasalita, nag-preach si pastor, and then, yan yung nalalagay natin. Tingnan nyo, pagka nakikinig kayo ng mga devotion ng high school, makita ninyo yun. Okay? Na, 4 o'clock, kissing, or 4:30, kissing, prepare, 5 o'clock, devotion, 6 o'clock, to 6:30, prepare, 6:30, breakfast, then 7, prepare, then 7:30, go to class, and then 7:30 to 9, may subject sila, then 9 to 9:30, mga ganon, recess or break, habang break, soul winning, mga ganon, Bible, read Bible, then 11 dismissal or 12 dismissal, then lunch. Pag makita niyo yun, wala doon ang barkada, wala doon ang kwentuhan, wala doon ang cellphone, di ba? Hindi naman nila nilagay doon eh. 1 to 2 p.m. cellphone. O, di ba? Okay. 7 to 8 p.m. or 7 p.m. dinner. 7:30 to 8 cellphone. Di ba? 8 to 8:30 prepare. O, di ba? Hindi nakalagay doon eh. Kanya lang naisisingit. Okay? Naisisingit sa totoo lang. And so yan sasabi natin, we cannot endure and continue kasi we still entangle ourselves with the affairs of this life. Nakita mo, wala naman nakalagay doon na go to SM, mga ganyan, di ba? Hindi naman nakalagay doon na play basketball. Wala doon, sa totoo lang. Okay? Nakalagay doon, kanya lang. Kung minsan, kita niya dyan, from 2 hours na, naka-cellphone na, di ba? Or may pagkwentuhan na. So, yan ang sasabi natin, di ba? Noah, for example, planned and completed the ark. Di ba? And so, plinano niya and then, nagawa niya. Nehemiah, for example. Di ba? Despite of the oppositions. And then, walang naniniwala sa kanila. You will build that in just few days. You will build that. Bakit ka nagbi-build ng ark? Ay, wala namang tubig, wala namang ulan. Di ba? Okay. And still, hindi siya na-distract. Di ba? Hindi tayo na-distract. And so, kung minsan nag-share tayo and then, ano ba yung Bible, ano ba yung na yan? Nadi-distract. Di ba? O nga, SM na lang muna tayo. Di ba? And so, our lesson here is that planning helps us to ensure that what we have started, and this is very important sa ating lahat, including me. Okay? Planning helps us to ensure that what we start in ministry, we can finish for God's glory. Kaya nga, until death, that we will be faithful. Yan. Kayo mga estudyante na nandyan, mga college, nag-umpisa kayo sa ganito. Di ba? First year, second year, third year, ngayon, mga interns, last stretch already of your anong tawag dito? Study. Ngayon, wag kayong, do not entangle yourself sa, okay, sa kung ano-anong mga distractions. Patapos na kayo. Okay? And maraming ganyan. Diba? Sa totoo lang. And so, even in our spiritual life, yun yung napakahalaga. No? Napakahalaga. And then, sabi niya dyan sa Ecclesiastes 7:8 is that better is the end of a thing than the beginning thereof. Okay? May lesson dyan. That many of us,
is that we started slow, but we ended up strong. Okay? And the strongest na pwede nating masabi na tayo are, we finish strong is that yung sinabi natin sa Revelation is that when we are faithful, okay, unto death. And that is the supposed to be goal of every Christian. Na sinong tumanggap sa Panginoong Hesus Kristo is that yun ang kanyang nasa isip. All right. So I hope that with that is meron tayong napulot na aral ulit ngayong umaga na ito. And hingin natin yung mga nasa studio para dagdagan pa nila ang ating devotion, ng ating topic, ang ating mensahe ngayong umaga na ito. All right, salamat. And kayo naman dyan sa studio, Ma'am Cherry. Amen. Thank you very much po, sir. At totoo yun na talagang kung gusto natin na magkaroon ng resulta, lalong-lalo na for the glory of God, we have to plan. Hindi pwedeng come what may. Hindi po yun design ng Panginoon. At yung sinasabi ni Sir Ariel na yung pagpaplano nga natin, ay totoo yun. Kasi kung hindi natin pupunuin yung schedule natin ng plano, meron at merong sisingit. At wala nang ibang gagawa niyan kundi si Satanas. Kaya kung siya ay wise, kailangan mas wise tayo. Kaya nga ang Biblia, diretso yan, direct to the point yan na nagbibigay sa atin ng instruction. Yung hindi na natin kailangan pa ng yung matinding pag-iisip pag nagbasa tayo para lang maintindihan yung salita ng Diyos. Kung tayo ay ligtas, meron tayong Holy Spirit, madali lang para sa atin na unawain kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi gusto ng Panginoon na madali nating maintindihan ang kanyang salita. Kaya yun, kailangan talaga nating magplano. At yun nga, tutuloy ko pa rin yung topic ko din for planning na 'di ba kung tayo ay gusto talaga na mag-grow sa ating spiritual life, ang ganda-ganda nung preaching nung last Sunday, 'di ba? Na ang ultimate goal natin, ano ba yung ultimate goal natin is to be like Christ, 'di ba? Siyempre, nung pinanganak tayo, we were enmity with God, 'di ba? Nabuhay tayo sa kamunduhan, kagaya namin, na hindi naman kami namulat na nasa simbahan na kami kaagad, pinapahayag na yung kaligtasan. So, napagulong-gulong muna kami ng dyablo. Pero salamat sa Panginoon na nung kami ay naligtas, inilagay niya kami sa simbahan, at ito na ngayon na mayroon ng nagtuturo, 'di ba? May salita ng Diyos na manual, may pastor na mentor, at ito nga yung tinuturo niya. And ang lahat ng goal natin sa ginagawa natin ay para maging katulad ng Panginoong Hesus. Kaya nga yung planning natin ay it is to align actions with the principles that we believe in. Kaya tayo nagpaplano para makikita natin naka-align ba itong mga actions ko. Kagaya nung sinasabi ni Sir Ariel kanina, bakit sa schedule wala namang nakalagay na cellphone? Wala namang nakalagay na pupunta sa SM. Kasi hindi yun naka-align doon sa principle na pinapaniwalaan mo, gusto mong maging katulad ng Panginoong Hesukristo, pero igugugol mo yung oras mo sa pagse-cellphone, panonood ng mga reels. Buti kung preaching ang pinapanood mo doon. Buti kung Bible ang binabasa mo doon sa cellphone mo, di ba? I-align mo yung mga actions mo para yung sinasabi ni Sir Ariel na at the end, meron kang magandang resulta. Ma-achieve mo kung ano yung goal mo. At hindi lang para sa iyo para sa Panginoon. For the glory of God, 'di ba? Kaya nga yun yung pinakamagandang goal natin. Kaya pag umaga kaya tayo mayroong ganitong devotion, kasi kung hindi tayo nalagyan ng salita ng Diyos, lalabas tayo sa mga pintuan natin, ayan na,
kung ano-ano na yung mga makikita natin, kung ano-ano na yung mga makakasalubong natin. Actually, sabi nga ni Pastor, hindi mo kailangang lumabas sa iyong bahay para magamit ka ni Satanas. Buksan mo lang yung cellphone mo kahit nakakulong ka sa loob ng kwarto, pwede na eh, 'di ba? So, kung wala kang plano, buwelong-buwelo si Satanas sa atin, 'di ba? Kaya kailangan nating pagplanuhan ano yung ginagawa natin. So, nung nakaraan ay sa aking pagpaplano, sabi ko nga ay unang-una kailangan ko munang i-enhance yung aking Bible reading and meditation kasi yun yung ugat ng lahat ng mga magiging actions mo eh, 'di ba? Yung kaya ka mag-aaral para yun yung papaniwalaan mo, yun ngayon yung action mo, i-action mo. At ang ganda kasi marami na tayong narinig dyan na mga preachings kay Pastor Hill, kay Pastor RJ patungkol sa pag-grow natin through the Word of God. And of course, hindi natin pwedeng hindi ipag-pray, 'di ba? Yung ating ginagawa. Unang-una, ang pinapanalangin natin yung sarili natin na talagang payagan natin yung Holy Spirit na talagang siya yung mag-work sa atin. And then, hindi rin pwedeng hindi natin ipapanalangin yung mga disciples natin kasi hindi naman natin kayang baguhin yung puso nila. Hindi natin kayang baguhin yung isip nila. Especially yung lifestyle nila na ilang taon na nilang nakasanayan yan. Tapos bigla kang pupunta doon, gusto mo maging faithful agad sa church attendance. 'Di ba? Hindi natin yun kaya kung sa sarili lang natin. Kaya ang gagawin natin, ipapanalangin natin sila. We have to give ample time for prayer. Yung hindi lang yung basta pagka nahulog yung panyo mo ay Lord, bless niyo po yung disciple ko. Pag tayo mo tapos ka ng manalangin. You have to kneel down, talagang quiet yung time, makipag-usap ka talaga sa Panginoon. At pag nakita ng Panginoon na ganun yung burden natin sa ating pamilya, sa ating mga dinidisciple, hindi naman maramot ng Diyos para hindi ipagkaloob. 'Di ba? Sabi nga sa Bible kung yung mga hayop nga 'di ba? Ay pinagpapala ng Panginoon, how much more tayo na mga tao, 'di ba? And after that ay syempre yung last Wednesday na na-discuss ko yung church attendance dahil hindi ka pwedeng mag-disciple na hindi ka nagsisimba. At natutuwa nga ako dahil parang nasabi ulit ni Pastor yon na paano mo nga sila dadali kung ikaw mismo wala ka doon, 'di ba? At kaya ka nga pupunta doon, kaya mo siya iimbitahan kasi dalawa kayo, magkasama kayong pupunta sa simbahan, 'di ba? Parang halimbawa tatawag ka, "Oh, may simba ngayon ha, pumunta ka." Tapos ikaw nasa SM, 'di ba? Hindi pwede 'yun. Kung ikaw talaga nagdi-disciple, you have to be there first, 'di ba? Susundin mo siya, pupunta ka doon, tatabihan mo siya sa upuan habang nag-preach si pastor, pag nakikita na hindi siya nag-a-attention, nagbibigay ng tamang attention, sasawayin mo. Yun yung purpose natin doon para ma-direct talaga natin siya na pag nandun siya sa loob ng simbahan, talagang nakikinig. Lalo na ako kasi high schoolers and elementary yung ilan sa mga dinidisciple ko. So pagka nandyan sila, kailangan talagang nakabantay. Mamaya, pati ikaw nadidistract kasi magtatanong din sila sa'yo. So, hindi. Ang purpose ko, makinig. So, lahat tayo dapat yun ang purpose natin. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanila. So, ngayon naman ay dito na tayo sa ating ministry. Diba? Sa ating pagdi-disciple, hindi pwedeng bench warmer lang tayo. Diba? Paano natin ma-disciple yung ating mga sinusundo sa area, yung mga tao doon, kung tayo mismo walang interes sa ating ginagawa sa simbahan, 'di ba? Yung parang, sige, punta lang tayo doon, mag-attend lang tayo, tapos pagkatapos, tapos na. Yung wala ka mang mai-introduce sa kanya na ganito yung ginagawa ko dito sa church, dapat pag-aralan mo rin para sa susunod, tayong dalawa na, 'di ba? So, yun yung purpose natin. Dito sa Romans chapter 11, verse 13. Familiar verses po yung mga babasahin natin kasi talaga namang sa totoo lang sa pakikinig natin sa mga devotions ay ang dami na nating natututunan. Dito sa Romans chapter 11 verse 13. Sabi po dito,
For I speak to you, Gentiles, inasmuch as I am apostle of the Gentiles, I magnify my office. Yan. So, itong pong nagsasalita dito, walang iba kundi si Apostle Paul na convert, no? Mula sa isang persecutor ng mga Kristiyano. Nung kinausap siya ng Panginoon, talagang nag-deal talaga sila ng Panginoon. Doon sa road to Damascus, binulag siya ng Panginoon para wala siyang makita. 'Di ba? Yun ang magandang ng Panginoon sa atin yung tatanggalin niya lahat yung mga yung mga distractions sa paligid at para ang tutok lang talaga natin sa kanya. So ganun yung ginawa niya kay Paul. And then sabi niya dito, siya yung ginawang preacher ng mga Gentiles. And then ang sabi niya, I magnify mine office. So dapat sa atin, kung ano man yung mga ipinagkatiwala ng Diyos na ministries natin, ang goal dapat natin while we are growing spiritually is to also improve sa ating ministry, 'di ba? At hindi tayo pwedeng mag-improve, hindi tayo pwedeng mag-grow sa ganung bagay kung hindi natin ito pagpaplanuhan, 'di ba? Kaya nga kung meron tayong isang verse na maging motivation talaga natin, yung sa 1 Timothy chapter 1 verse 12 na sinabi doon na I thank Christ Jesus kasi bakit siya yung ang ganda nga nung pagka-describe ni pastor talagang ba yon, yung face to face na hindi naman harapan, hindi naman inyabot yung ministry sa atin pero yung iniabot niya sa atin yung ministry. So kung yun yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, ipinagkatiwala, ikaw, Inday, etong ministry na ito para sa iyo, to exclusive ito para sa iyo. 'Di ba? So, it's a privilege, no? Na ikaw meron kang ganung natanggap na ministry. Kaya dapat ang gagawin natin, we have to magnify our office. Pagbutihin natin, i-improve natin. Kaya ako ang ginagawa ko yung first of all nung nagsabi si pastor sa amin ng ganun, ang una kong ginawa sa aking plano, inilista ko lahat ng mga ministries ko. Ako bilang isang full-time ay may mga ministries ako na dito sa loob ng church, no? At meron din sa labas. Yan. So ano yung mga ministries na meron ako dito? Of course, hindi lang bilang isang full-time kundi isa rin akong nanay. Kaya inilista ko rin kung ano yung mga kailangan ko, no? Dito sa loob, ako yung naglilinis ng pulpit. Yan. Ako yung naglalaba ng mga basahan. Lahat ng mga inaapakan nyo ay ako po ang ending niyan. Yan. Kaya pagka madumi, ako yung sisihin nyo. Okay? And then ako rin po ay nagluluto. Yan. Nagluluto. May mga schedules po kami dito. At yan. Buong maghapon ng Tuesday, kami po yung naka-assign dyan. And then kami rin po yung na-assign ni Pastor. Siyempre pagka may time na maluwag lahat ay lahat yan maglilinis ng mga surroundings. And kami din ay nagga-garden. Yan. Pero hanggang ngayon wala pang garden. Gardening. Yan. So, yun po yung mga ginagawa namin dito sa loob bilang isang full-time staff kasi may mga sarili-sarili kaming mga assignments. Yan. At bilang isang choir member, kasama din po yun sa mga ginagawa ko. May mga practices po and then may Sunday school teacher din po ako sa 8 to 10 and then nagho-host din po sa college devotion, parang yung ginagawa ko ngayon, at nagtuturo rin po sa PSS. So yun yung mga bagay-bagay na inilista ko na ginagawa ko dito na kailangan kong pagplanuhan isa-isa. Paano ko ito magagawa na hindi ko masasabing, ay ginawa ko kasi ito kaya hindi ko nagawa yan. Yun ang ayaw na ayaw ni pastor na sasabihin namin. Na, bakit hindi mo nagawa itong assignment mo? Ay, ginawa ko po kasi itong isang ministry ko. Kaya, kailangan, pagpaplanuhan lahat yan. Hindi pwedeng mag-overlap.
Yung mga trabaho, hindi pwedeng, nag-aral ako kaya hindi ako nakapagluto. Hindi pwede yun. So, paglalaanan mo lahat yan from Monday to Sunday, kailangan nakasalansan lahat. Anong gagawin mo sa ganitong oras? Kasi pagkatapos nitong oras na to, hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin dyan. Kasi may susunod ulit. 'Di ba? So, ganun po yung plano. Isa pa akong nanay. I have to attend to my children's needs. Minsan, may mga assignments sila na kailangang tanungin din sa akin. May kailangan pag morning, ipe-prepare din yung mga kailangan. Although malalaki naman na sila, minimal na lang yung nagagawa ko. Pero yung gusto ko kasi yung inuupuan ko sila na kinakausap, anak, ganito yung gagawin ninyo para sa Panginoon, 'di ba? Gusto ko meron kaming, uupo talaga kami na mananalangin. Kasi may kanya-kanya kaming mga assignments. Kahapon nga nagkakarpentero sila Pongpong, naglilinis din na Pingping, kami naman nagluluto. So, kung hahayaan ko lang na ganun yung mga schedules namin, hindi kami makakapag-usap-usap bilang mag-iina. So, sabi ko, kailangan kong paglaanan ng oras na we have time together na magbabasa ng Bible, magpe-pray. Kasi kailangan nila yun eh. Iba yung, sabi nga ni Pastor, iba yung nandito sila, nagdi-devotion tayo ng sama-sama. Pero ikaw mismo na magulang, dapat may nanggagaling din sa'yo. So, ayokong pabayaan yung oras na yun. And then, kailangan lahat yon. And then, paglabas ng area, hindi ko na magagawa lahat yon. So, kailangan pagplanuhan ko rin. Yung din yung mga ginagawa ko sa area. Una, ako po ay isang good news class teacher doon sa area namin. Nagtuturo rin kami sa campus at nagkakandak din kami ng mga Bible studies at visitation sa mga disciples namin and then soul winning, saturation, ganyan. So, lahat po ito, merong specific na pagpaplano kung paano ito gagawin. Kasi nga ang goal natin to grow, di ba? To grow and to improve. Kung tsamba-tsamba na lang, bahala na kung anong bukas, pagising. Hanggang sa lahat na, dahil naging bahala na, nag-cram ka na sa lahat, wala ka nang natapos na maayos. Maaring meron kang matatapos, pero dahil hindi mo pinagplanuhan, labo-labo or haphazard yung pagkagawa or walang heart, di ba? Kasi hindi na ipag-pray dahil kinulang sa oras. So lahat yun ay very important talaga na ipag-pray. Kasi vow natin ito sa Panginoon eh. Commitment natin ito sa Panginoon na meron tayong gagawin para sa Kanya. Kaya nga natin kailangan pagplanuhan. Ang ganda nitong dito sa Numbers po, chapter 30, verse 2. Basahin ko lang po. Sabi niya dito, if a man vow a vow unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word. He shall do according to all that proceedeth out of his mouth. Nag-vow tayo di ba? Sa invitation, pagkatapos ng preaching, ano yung hiningi natin sa Panginoon? Vow natin yun sa Panginoon. Commitment natin yun. So, dapat anong gagawin natin? Sabi niya dito, he shall not break his word. Diba? He shall do according to all that proceedeth out of his mouth. Kaya ang gagawin mo, dahil nag-commit ka na ganun yung gagawin mo, Panginoon, gusto kong maging katulad mo. So ano yung mga steps yan? Isa-isahin mo na yan. And then sabi nga, walang delight ang Panginoon. Hindi siya natutuwa sa isang taong vow ng vow, pero wala namang natutupad, di ba? Kaya nga kailangan lagi pinagpaplanuhan. Kasi nga, yung pagpaplano natin, kagaya ng nasabi ko nung una, it will align our actions with the principles that we believe in, di ba? Kung walang pagpaplano, paano mo malalaman na yung mga gagawin mo pala ay naka-align? Minsan, totoo yun eh. Sakit natin yan. Sinasabi natin, memorize ko naman na yung gagawin ko sa maghapon. Alam ko naman na yan. Bakit kailangan ko pang isulat? Hindi. Para hindi tayo masingitan ni Satanas, isulat natin. Sabi nga ni Pastor, sundin nyo lang kasi. Hindi kayo mapapahamak pag sumunod kayo. 'Di ba? So, maaring sa una, hindi mo pa naiintindihan. Sige lang, sunod. And then, ma-appreciate mo. Ngayon nga, sa mga nagte-testimony,
karamihan sa Wednesday, sa Saturday, sa Sunday na mga testimonies, naririnig na natin, nagpapasalamat po ako kasi si Pastor, pinapasulat niya yung schedule namin. Nagpapasalamat ako kasi pinipilit tayo ni Pastor na isulat natin yung plano. Bakit? Nakita na natin yung advantage, 'di ba? Nung una akala natin, ano ba 'yan? Kailangan pang isulat. Pero ngayon nakita na natin na totoo pala 'yon. Pag naisulat natin, malalaman natin naka-align ba? Meron bang kailangan akong tanggalin? Meron ba akong kailangang idagdag dito sa aking ginagawa? Kulang pa ba ito? O makikita natin. And then after that, ano yung the best na pwede natin gawin? Ipagpe-pray natin isa-isa yung ating mga sinulat, 'di ba? So, napakaganda talaga na meron tayong ganun so that we can magnify our office. Kasi hindi mo magnify kung hindi mo pinagplanuhan. Sabi nga ni Pastor, lahat ng mga negosyanteng mayayaman dyan, tingnan nyo dyan kung may tsumamba-tsamba lang na nakapag-build ng malalaking negosyo. Hindi, pinagplanuhan yan, may listahan yan. May mga sekretary pa nga yan, di ba? Taga-remind, sir, ganito yung oras, may meeting kayo. Hindi ko lang alam si Sir Ariel kung may ganun din siya. Kasi syempre, VP siya ng UC, di ba? So, may mga may mga salansan yan sa bawat oras. Pero, kung walang ganun, talagang walang mangyayari. Wala tayong aasahang magandang resulta at hindi mag-glorify ang Panginoon. So, hindi natin ma-reach yung goal natin to be like Christ. Ayun po. So, yun lamang po, Sir Ariel. Maraming salamat po. Amen. Thank you, Ma'am Cherry, and you will nakinig kayo. Totoo yun in terms ng itong ministry natin. It is entrusted. 'Di ba? Sabi nga niya diyan is that sinong naglagay sa atin? Diyan. Okay. Unang-una, of course, ginamit ng Panginoon ang ating mahal na pastor para sinasabi ni Ma'am Cherry, lahat sila, meron silang mga ginagawa. Meron silang designation, meron silang assignments. Okay? Pero yung nagbigay sa atin talaga niyan, entrusted to us, walang iba kundi ang ating Panginoon putting us into the ministry. Amen. And so, nabigyan tayo ng na-entrust sa atin yan, it has become good stewards. Okay, dyan sa ibinigay sa atin na ating ministry, and so improve. Okay? Sabi ng Cherry kanina, improve on it. Ano yung meron kang binigay sa inyo, and then nakita mo na pwede mo pang i-improve ito. Why not yun yung isang isipin? And that's the one of the essence and significance ng pagplan, di ba? Kasi lesson pa lang. Okay? Dapat hindi tawag dito kung ano yung naisip mo lang, and then yun na lang ang sasabihin mo. No. That is why meron mga outline, di ba? Kasi plinano mo nung sasabihin ko bukas. Some of us is that last week pa lang meron na tayo di ba? Oo. Some of us, kagaya ko, for example, is that sasabihin ko ito for 5 devotions. Ayan. Okay. And so naka-plan ka na. Ito yung first, second, third, fourth, fifth. Kaya sabi ko, two meetings pa. Parang gano'n. Itong outline na ito. And then before Monday pa lang, binabasa na, and then binabasa ulit, and then merong mga notes, okay, nakalagay. Yun, pinaplano lahat ng mga yan. Alright, so thank you, Ma'am Cherry, and then dyan na tayo sa mga kasama mo dyan. Sino yung mga nandyan? Unahin natin naman yung mga gentlemen kung meron sila dyan. Amen, mga boys. Mga boys. Yan. Alright. So, sino nandyan? Si Recom at si Royed po. Ayun. Yan, okay, si Recom. Recom. Kasi palaging si Roy Kaya ikaw muna naman ngayon ang mauna. Ayan. Tagal-tagal natin hindi nakasama si Recom. Oo nga. Sige, Brad. Gandang umaga po sa ating lahat.
Ngayon po sa mga mensahe na napakinggan po na yun please po yung mga mensahe na yun na napakinggan po. At yun sa pagpaplano po na sa pagpaplano sa gawain po ng Panginoon na yun din na maging katulad din po ng Panginoon na yun na wag po gumawa ng mga bagay-bagay na hindi naman po ayon sa Panginoon po. Kaya ang sa akin po sa plano ko rin po na bilang nasa simbahan din po bilang full time na hindi nagagawa ng mga hindi rin maka-Diyos na gawain po. Amen. At Amen. gusto ko rin po na sa plano ko lahat na sa plano ko po na bilang full time dito na mag-involve pa po sa ministry at mag-grow pa po lalo dito sa simbahan na sa gayon po na lalong-lalo na po sa pagsusoul winning ganyan po. Dahil isa rin po sa plano ko yung mga magulang ko rin po na masharean po ng Word of God. Dahil nakakalungkot din dahil sila yung nagpalaki sa'yo tas ikaw lang yung maligtas ganun. Kaya yun din isa rin sa plano ko na maligtas din po sila. Amen. Mabahagian po sila ng salita ng Diyos. At dito po sa simbahan na makapag-disciple din po at yun magbunga ganun din po na makasama rin po sila sa choir ganun din po. Kaya laking pasasalamat ko po dito sa simbahan at na ito na dito natuto na kung paano gumawa ng plano at yun ayusin yung dito maayos yung buhay mo na sa tulong ng pastor natin sa pagbibigay lagi ng mensahe sa atin at pagbibigay ng mga instructions sa atin at doon tinuturuan din tayo sa paggagawa ng plano. Kaya yun po laking pasasalamat ko po kay Pastor RJ na dito ako dinala ng Panginoon. Kaya plano ko rin po dito ay makapagtapos din po ako ng pag-aaral sa PSS. Amen. Yun lang po. Maraming salamat po. To God be the glory. Wow, ang ganda ng plano mo, no? And na totoo yun, no? Mga magulang, yun ang uunahin natin. Maganda yun, no? Okay, na sila nagpalaki and then, napakagandang isip yun na and then ikaw may kasiguraduhan ka na ng langit pero yung mga parents, yung mga relatives, sa totoo yun. Salamat Brad Recom. Alright, kay Roy naman. Ayan. Morning. Morning, sir. Good morning po sa ating lahat. I-share ko lang po yung mga natutunan at mga plano ko. Hindi naman po talaga tayo lalago kung wala tayong plano. Bilang dito, isang full-time na nakatira sa dito. At yun nga, bilang isang full-time, nung una is mahirap. Pero dahil sa pagsunod namin, dahil sa pakikinig namin, dahil sa pagsunod namin kay Pastor, sa tinalaga ng Diyos, yun, daan-daan kami nag-grow. Daan-daan kami na, yun nga, nakakagawa na ng plano. Dati is hindi naman namin alam gumawa ng ganyan. Hindi namin alam kung paano yung ipaplano yung pamumuhay namin. Dati yung pamumuhay namin is, yun. Yan, nakaplano pa yung oras ng paninigarilyo ko. Ganyan. Wow. Oras ng pag-inom ng alak. Yan. Ngayon is, hindi na yung nakaplano. Nabago lahat ng Panginoon. Amen. Yung sa akin, yung plano ko ngayon is yung pagdi-disciple. Yan, na
na-accomplish na yung pinapagpalda ko yung aking disciple. Amen. Yun. Nagpalda siya nung linggo. Oo, nung linggo po is nagpalda siya. At yun is nag-observe na rin po sila sa choir. Yun, si Nicole at saka si Earl. Nag-observe na sila sa choir. Yan, dahan-dahan na rin silang nakikinig sa akin. Sabi ko, pag nasa area na ako, is nagugulat na ako, andun na sila talaga. Naghihintay sila lagi sa akin. Is mag-chat lang ako sa kanila. Andun na sila sa daan. Hindi ko na sila kailangan na pupuntahan. Yun, ngayon is, yun, naghihintay na lang sila lagi. Is excited sila lagi na sumama. Dahil yun, sabi ko, is pakinggan nila kung ano yung sa mga preaching. Dahil para sa kanila naman yun. Yun nga, kay Nicole, yun, tinatanggal niya na yung pagiging tomboy. Tomboy niya. Yan, tombi. Tinatanggal niya na. Yan, nagpapakababahay na siya. Yan, dahan-dahan na siyang natuturuan. Si Mama rin ngayon, nandito. Nakasama namin siya. Nakita niya ngayon kung paano kami magtrabaho dito sa church. Kung paano yung bilang isang full-time. Yun na. Nabibless siya na gusto niya ulit bumalik. Yan. Amen. Kung paano yung pamumuhay dito. At yung paano kung paano kami dinadala. Nakikita niya kung paano yung dinadala ni Pastor kami sa relasyon sa paglapit sa Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po. Amen, amen. Oo nga, napapansin ko yung mga disciple ni Brad Roy. Tawa ko nung nakakuha na sila eh. Modest apparel eh. Diba? Wow. Alam nyo, yun yung isang pinaka masaya, no? Na nakikita bilang isang discipler is that, wow, may naririnig itong mga kuha na ito at hindi lang pala sila parang rinig-rinig lang. Ngayon is that pumapasok na sa kanilang puso. Amen. No? Ang naririnig nila. That's a very good indication, no, na kanilang all right, so wala na tayong oras, so siguro yung mga ladies, kayo naman sa next na pan natin, no, para bigyan natin ng maybe Ma'am Geraldine, you could you would like to say something dito sa ating pinag-uusapan. Good afternoon or good evening dyan sa inyo. Hello po. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos na nakasali po ako dito. Amen. Tapos sa soul winning po, nagpapasalamat po ako dahil mayroon ako mga nakilala po at saka ma-introduce ko, mapalapit ko po sa Diyos po. Amen po. Amen, amen. Thank you, Ma'am Geraldine. And ayan, tuloy-tuloy lang po tayo in serving God. And maganda yan kasi hirap sa States, no? Kung hindi ko ma-imagine eh. So, when I go to mga other countries na talaga naman ang challenge mo. Oo. Na kahit umpisahan mo lang. Natutukan din ako eh. Kasi like Europe for example, kasi karamihan doon yung mga places na mga partnerships namin. Kung sila nanggaling yung mga pan natin ngayon. Wala na. Alam niyo yung mga churches doon, those are museums na ngayon. Okay, ang lalaki. Mga ganun. Sinauna pa nung, imagine, built 1400s. Okay? 1100s. Mga ganun. Ganyan lang. Tourist spot na ngayon. Nakakalungkot. No? Anyway, all right. So, thank you sa ating lahat. Thank you sa ating mga kasama sa Facebook Live and of course dito dyan sa inyo sa studio, Cherry, si Rhea, Sheila, Roy, and
Recom, and of course, si ating magiting na ever loyal na technician, Brad Mark. And of course, Ma'am Geraldine. All right, so see you later, and good morning sa atin. Tayo ay sandaling manalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa inyong ginamit ngayong umaga na ito to share your words. Thank you also sa mga testimonies, O Lord, na narinig namin. And may you continue, O Lord, to help us to improve in our Christian life, in our ministry na pinagkaloob niyo po sa bawat sa amin. And thank you again, O Lord, for the safety despite itong bad weather na ito nakaraan. And keep us safe, O Lord, again for the rest of the day. And dalhin niyo po kami sa inyong bahay panambahan mamaya for our midweek service. Again, we thank you so much, O Lord, and forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen, amen. All right. And happy birthday kay Kwan. Birthday pala ni Mayan. Ayan. Amen. Happy birthday, Mean. Alam na this. Okay, bye-bye. Thank you, Bye, sir. Ma'am God bless Geraldine. po. Bye.